Dahil sa inaasahang mas lalakas pa ang Bagyong Christine, nagkaroon ng preemptive evacuation ang ilang residente sa Ilocos Norte. At live mula sa bayan ng San Nicolas, may unang balita, si JP Soriano. JP, kumusta ang sitwasyon dyan? Ivan, magdamag nakaranas ng mahangin at maulan na panahon dito sa malaking bahagi ng probinsya ng Ilocos Norte kung saan nga tayo naroon. Pero Ivan, ayon sa mga local officials, hindi pa raw ito yung inaasahan nilang bugso o yung pinakamalakas na epekto ng hangin at ulan dulot nga po ng bagyo, at posible nga raw na mas lalakas pa ito mamaya o bukas bago lumabas papuntang West Philippine Sea ang Bagyong Christine. Ivan, yan ay kung hindi nga magbabago ang galaw ng bagyo. Di pa man ramdamang buong epekto ng Bagyong Christine sa Ilocos Norte, nagkaroon na rin ng preemptive evacuation sa ilang barangay ng ilang bayan sa probinsya simula pa nga kahapon. Gaya ng mahigit 100 pamilya na residente ng barangay Kasilyan sa bayan ng Bacara. At dahil kadalasang binabaha ang barangay kapag tuloy-tuloy ang ulan at may bagyo, nauna na silang inilipat sa evacuation center. Meron pong 21 munisipyo at 2 lungsod dito sa probinsya ng Ilocos Norte na nakaalerto na ngayon sa magiging epekto ng Bagyong Christine bukas o mamayang madaling araw. Pero syempre nagdadasal nga po ang mga taga rito na humina na ito at hindi na nga po manalasa. At sa announcement nga ni Ilocos Norte Provincial Governor Matthew Marcos Manotok, idineklara na po ang suspensyon ng trabaho sa mga gobyerno dito sa probinsya, pati na rin po ang suspension ng klase sa lahat ng antas sa public at private schools dito sa probinsya. At yan muna ang latest. Balik muna sa iyo, Ivan. Maraming salamat. Ingat ka dyan, JP Soriano.